Muli po si Dr. Reynold Barela, isa pong psychologist. Ang aking pagbati sa inyong lahat. Isang pagpapasalamat sa pagkakataon na makabahagi ako ng ilang mga kaalaman na may kinalaman sa kalusugang pag-iisip at damdamin ng tao. Isa po sa mga pangunahing katanungan na maaaring pumasok sa isipan ng tao ay ano daw po ang dapat gawin para maibsan ang nararanasang kalungkutan. Ang kalungkutan po ay masasabi nating iba-iba ang degree ng kalungkutang nararamdaman ng tao. Natural lamang ang malungkot. Parte ng existence ng tao ang kalungkutan. Sa mga psychologists, ang kalungkutan po ay maraming pinanggagalingan. Ito ay maraming dahilan kung bakit nalulungkot ang isang tao. At kapag ito po ay naging severe o yung tinatawag nating labis na kalungkutan o yung tinatawag nilang clinical depression o yung tinatawag nating MDD, major depressive disorder. Ito po yung kalungkutan na masidhing kalungkutan. Parang hindi na siya iniiwanan ng kalungkutan. Ang kanyang buhay ay parang nababalutan na nung emosyon ng kalungkutan. So, ano ang mga dapat nating gawin? Kung tayo ay nakakaranas ng kalungkutan, hindi po yung labis na kalungkutan. Kapag labis at masidhing kalungkutan na yung ating nararamdaman, kailangan na po nating magpakonsulta o kumausap ng isang mental health professional para matugunan yung labis na kalungkutan. Ito pong aking ipapaliwanag sa inyo yung kalungkutan na mild, hindi pa masyadong severe, mild pa lamang, yung degree ng kalungkutan ng tao. Anong pwede nating gawin? Para kahit papano hindi na masyadong maging malalim, maging seryoso yung kalungkutan na ating nararamdaman. So meron ka ng idea ng management ng nararamdaman mong emosyon. So ito yung mga posibleng pwedeng gawin ng tao para i-manage niya yung emosyon na kanyang nararamdaman. Ito nga po yung kalungkutan. So itong aking pong binibigay sa inyong pagpapaliwanag ay paano ang gagawin ng tao yung kanyang coping sa kalungkutan na hindi masyadong masidhing kalungkutan. Kaya kung ang kalungkutan na
ating nararamdaman ay grabe na po, kailangan na natin talagang kumonsulta sa isang psychologist o psychiatrist sa kanilang mga sari-sariling expertise ay mabigyan ng tamang katugunan yung pangangailangan ng kondisyon po ng taong nagpapakonsulta. Kaya po, ano yung pwede nating gawin? Kung meron na tayong nararamdamang kalungkutan at kahit papaano maibsan yung kalungkutan na ating nararamdaman, ang sinasabi po natin doon ay pwedeng ang gawin ng tao ay maghanap siya o gumawa siya ng mga experiences, mga positibong karanasan, na itong mga positibong karanasan na ito ay magbibigay sa kanya ng positibong emosyon. So ang paniniwala po natin doon ay yung pagkakaroon ng positibong emosyon ng tao ay mangyayari yan kapag yung isang tao po ay gumagawa ng mga positibong experiences sa kanyang buhay. Ano po yung mga pwedeng gawin ng tao na pwede nating sabihing mga positibong experiences? Mga positive experiences na pwedeng gawin ng tao kung siya'y nakakaramdam ng kalungkutan. Pwedeng maglibang siya. Gumawa siya ng mga bagay na pleasurable activities, na ito pong mga pleasurable activities na ito ay magbibigay sa kanya ng positibong emosyon. Halimbawa po ay sa halip na magkukulong sa kwarto, ang gagawin niya ay mag-i-ehersisyo siya, maggagawa siya ng mga activity, physical activity, increase physical activity kesa yung pahiga-higa, patingin-tingin sa cellphone, yung hindi lumalabas ng kwarto. So yung pwedeng gawin niya ay dagdagan niya yung degree ng physical activity na kanyang gagawin. Lalabas siya ng bahay, maglalakad siya, jogging siya, o tatakbo siya. Yung paniniwala po natin na itong pagdagdag o pagiging physically active ay magpuproduce ng isang magandang pakiramdam at positibong emosyon. Yung ehersisyo po, ayan po ay napatunayan na sa napakaraming pananaliksik na ang increased physical activity ay bumabago at nagbibigay sa atin ng maayos na pakiramdam. Ano pa yung mga positibong karanasan na pwede nating gawin? Pwede tayong mag-isip ng isang bagay na nakakaramdam tayo ng fulfillment o satisfaction doon. Pwede tayong magsulat, pwede tayong gumawa ng isang creative na bagay, at doon sa accomplishment na makukuha natin doon sa sense of fulfillment na makikita natin,
makakaramdam tayo ng sense of self-worth, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili na meron pa tayong magagawa at meron pa tayong makukontribute sa ibang tao o meron tayong magagawa na maganda, maitutulong, meron tayong pakinabang sa ibang tao. No? Ano pa yung mga positibong bagay o experiences na pwede nating gawin? Pwede po tayong i-treat natin yung sarili natin, yung self-care na tinatawag nila, pwede tayong magpunta sa parlor o kaya naman ay magpamasahe tayo, ipamper natin ang ating sarili o i-treat natin ang ating sarili ng masarap na pagkain. Pwede rin naman na mag-travel tayo kung tayo may budget, para tayo makalikha ng mga positibong experiences na magpapasaya sa atin. Kaya po yan yung sa ating sinasabi, ang tayo mismo ang gagawa ng sarili nating kasiyahan at tayo rin naman ang gumagawa ng sarili nating kalungkutan. Kaya kung iisipin po ng tao, kontrolado mo ba? May magagawa ka ba? Di naman natin sinasabi na wala tayong magagawa. Meron tayong magagawa. In a little way, ay meron tayong magagawa para makakreate ng mga positibong experiences na magbibigay sa atin ng positibong emosyon, yung magandang pakiramdam. Ang ilan dyan ay nabanggit ko na sa inyo, ang dalawang bagay na pinaka-importante, yung pleasurable activities na pwede mong magawa para sa sarili mo at yung fulfillment, sense of personal accomplishment na you try to think about it, mayroon ba akong magagawa? Meron ba akong maitutulong? Meron ba akong maiko-contribute? Mayroon ba akong maipagmamalaki? So, hinahanap mo yun. At ang dalawang bagay na ito, yung paggawa natin ng mga positibong bagay, positibong experiences sa ating buhay, ay yan po yung talagang makapagbibigay sa tao ng positibong emosyon. At kung magkakaroon tayo ng positibong emosyon, may ibsan po kahit papaano ang ating nararamdamang kalungkutan. Yan ang lagi nating binabanggit. Ang kalungkutan ay emosyon po ang kalungkutan. Hindi siya masama, hindi siya mabuti. Kumbaga, kapag nagiging labis yung kalungkutan, kinakailangan nating i-address yung kalungkutan na yun. May kalungkutan naman po, nalulungkot tayo kasi yun ang hinihingi ng sitwasyon. Maging malungkot tayo. Pero yung kalungkutan, hindi po dapat manahan sa damdamin ng tao ng pangmatagalan. Na mawawalan siya ng gana sa buhay, hindi na niya makikita yung dahilan ng kanyang being, ng kanyang pagkatao.
Kaya po, in a little way, ay ito po yung mga pwede, mga mungkahi. At ito pong mga bagay na ito ay hindi lamang idea, kung hindi po ito ay napatunayan na sa mga pananaliksik na ang tao ay may magagawa para makagawa ng positibong experiences upang siya'y magkaroon ng positibong emosyon o magandang pakiramdam. Kung hindi tayo gagawa ng mga magagandang karanasan sa ating buhay, ating sinasabi na tayo ang sumusulat ng istorya ng ating buhay. At sa pagsusulat ng istorya ng ating buhay, gusto nating isulat na tayo'y gumawa ng mga magagandang karanasan sa ating buhay. At dahil tayo mismo ang gumawa nun, tayo ay makakaramdam at makakaalala ng mga bagay na sa buhay natin tayo mismo ang sumulat ng istorya ng ating buhay at isinulat natin yon ayon sa gusto nating mangyari. At ako po'y nakakatiyak na gusto nating lahat isulat ang istorya ng ating buhay ng maganda, masaya, at puno ng mga alaala, puno ng mga karanasan na maganda. At dahil pinuno natin ang buhay natin ng mga karanasang maganda, diyan po natin masasabi na tayo ay hindi natin hinahayaan o hindi natin napabayaan ang ating sarili, nakagawa tayo ng paraan. Kahit na papaano ay hindi tayo labis na malungkot. So, isang bagay ang napaka-importante po na dapat nating ma-realize dito sa ating sa pagkakataong ito ay yung may magagawa po tayo. May magagawa tayo para isulat ng maganda ang mga karanasang magpapasaya ng ating buhay. At ang istorya na yan ay nasa sa atin po. Ang istorya na yan ay nasa ating pagpapasya. Na meron tayong magagawa at dahil may magagawa tayo, meron tayong kakayanan para mapasaya natin ang ating buhay. Muli po, ito po si Dr. Reynold Varela, isang psychologist sa isang pamamaraang ganito ay makapagbahagi ako ng kaunting kaalaman sa inyong lahat. Marami pong salamat.